kasabihan na sobrang simple, pero kung iisipin mo ng mabuti, parang may kurot sa puso. Don't wish for it, work for it. Ilang beses na ba tayong nag-wish? Sana yumaman ako. Sana pumayat ako. Sana maging successful ako. Sana makapunta ako sa dream country ko. Sana maging masaya ako. Ang dali mag-wish, di ba? Libre kasi, walang effort. Isang bulong lang sa isip, tapos na. Pero ang tanong, hanggang saan ka dadalhin ng wish? Kasi ang wish parang usok. Sandali lang, tapos mawawala. Ang work? Iba yan. May pawis, may pagod, may proseso, may discomfort. At doon madalas tayo nadadapa. Gusto natin ang result. Ayaw natin ang proseso, gusto natin ang katawan na fit. Ayaw natin ang diet at exercise. Gusto natin ang pera, ayaw natin ang overtime, pag-aaral, o pagnenegosyo na may risk. Gusto natin ang maayos na relationship. Ayaw natin ang mahihirap na pag-uusap, pag-intindi at pag-adjust. Minsan nga, nagtatampo pa tayo sa mundo. Bakit sila ang swerte? Bakit parang ang dali sa kanila? Pero hindi natin nakikita ang behind the scenes. Ang success, hindi yan magic. Hindi yan instant noodles na babad lang ng 3 minuto. Mas madalas, parang tanim yan. Magtatanim ka. Magdidilig ka, maghihintay ka. Minsan, walang tumutubo agad. Minsan, parang sayang ang effort. Pero kung hindi ka magtatanim, ano ang aanihin mo? Alam mo, minsan ang wish nagiging excuse pa natin. I wish I had more time. I wish I had more money. I wish I had better parents. I wish I had better opportunities. Pero kung titigil ka sandali at tatanungin mo ang sarili mo, anong maliit na hakbang ang kaya kong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi next month. Ngayon. Kasi ang work, hindi naman laging grand gesture, hindi naman laging big leap. Madalas, small steps lang, consistent, paulit-ulit, kahit walang pumapalakpak. Halimbawa, gusto mong magsulat ng libro. Hindi mo kailangan isulat ang buong libro ngayon, isang page lang, isang paragraph lang. Kahit isang idea lang, gusto mong magbago ang buhay mo financially. Baka hindi mo kayang mag-invest ng malaki agad. Pero kaya mo sigurong mag-ipon ng maliit araw-araw. Kaya mong magbasa, kaya mong matuto. Gusto mong maging mas mabuting tao. Hindi mo kailangang maging santo bukas. Pero kaya mong magpatawad ng isa, kaya mong humingi ng sorry, kaya mong umiwas sa isang toxic habit ngayon. Doon nagsisimula ang work. At eto pa ang masakit na katotohanan. Ang pagwo-work para sa pangarap mo, minsan boring, minsan paulit-ulit. Minsan parang walang nangyayari, walang background music, walang dramatic montage. Ikaw lang at ang ginagawa mo, pero doon nahuhubog ang character. Doon ka nagiging mas matatag, doon ka nagiging ibang tao, kasi hindi lang naman result ang nagbabago, ikaw ang nagbabago. Kapag pinili mong mag-work for it, sinasabi mo sa sarili mo, karapat dapat ako sa effort. Karapat dapat ang pangarap ko sa sakripisyo, hindi lang ako tagapanood ng buhay ko. Ako ang gumagalaw. At minsan, ang totoo. Hindi naman talaga natin kulang ang pangarap. Ang kulang ay commitment. Maraming tao ang may magandang vision, pero kakaunti ang handang magstay kapag mahirap na, kapag pagod ka na, kapag walang nakakakita ng effort mo, kapag parang wala pang resulta. Doon nagkakatalo ang wish, emosyon, ang work, desisyon. At ang desisyon, hindi nakadepende sa mood. Kahit tinatamad ka, kikilos ka. Kahit natatakot ka, susubok ka. Kahit hindi sigurado, hahakbang ka. May mga pagkakataon din na magfa-fail ka. Aaminin natin yan. Hindi porket nag-work ka, automatic success agad. Minsan babagsak ka, minsan masasaktan ka, minsan mapapahiya ka pa. Pero isipin mo ito, mas okay na bang nabigo ka dahil sinubukan mo? O mas masakit ang what if na hindi mo man lang ginawa? Ang regret, mas mabigat kaysa pagod. At kung babalikan natin ang kasabihan, don't wish for it, work for it. Parang sinasabi nito, itigil mo na ang paghiling na sana iba ang buhay mo. Simulan mo nang gumawa ng dahilan para maging iba ang buhay mo. Hindi mo kontrolado ang lahat. Hindi mo kontrolado ang ekonomiya. Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang nakaraan. Pero kontrolado mo ang effort mo. Kontrolado mo ang disiplina mo. Kontrolado mo ang response mo. At minsan, sapat na yon para magsimula ang pagbabago. Isipin mo, 5 taon mula ngayon.
Kung araw-araw kang may maliit na ginagawa para sa pangarap mo, gaano kalayo ang mararating mo? At kung araw-araw kang nagwi-wish lang, nasaan ka kaya? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamagaling. Ito ay tungkol sa pagiging consistent. Ang consistency, boring pero powerful. Tahimik pero unstoppable. Kaya kung may pangarap ka ngayon, huwag mo lang itong ikwento. Huwag mo lang itong i-post. Huwag mo lang itong ipagdasal. Trabahuhin mo. Kahit maliit. Kahit mabagal. Kahit walang nakaka-appreciate sa simula. Dahil darating ang araw na may magtatanong sa'yo, paano mo nagawa yan? At hindi mo masasabi, nag-wish lang ako. Masasabi mo, araw-araw ko yung pinagtrabahuhan. Kahit mahirap. Kahit may pagdududa, hindi ako tumigil. At doon mo marerealize, ang pangarap hindi lang hinihiling. Pinagpapaguran. Pinaglalaanan ng oras. Pinaglalaanan ng puso. So today, huwag ka munang mag-wish. Magplano ka, kumilos ka, simulan mo. Kasi ang future mo hindi nadadala ng wish. Nabubuo siya ng work. May isang binatang nagngangalang Mario na nakatira sa maliit na barangay. Mahilig siyang tumambay sa tindahan, may hawak na kape, at palaging may sinasabi, balang araw, yayaman din ako. Balang araw, magkakaroon ako ng sariling negosyo. Balang araw, iba na ang buhay ko. Sanay na ang mga kaibigan niya. Kapag may bagong bukas na kafe sa bayan, sasabihin niya, mas maganda pa ang itatayo kong kafe dyan. Kapag may kakilala silang nagtagumpay sa online business, sasabihin niya, kaya ko rin iyan kung gugustuhin ko. Pero hanggang salita lang, isang araw, may bagong lipat sa barangay, si Liza. Tahimik lang siya, hindi pala salita tungkol sa pangarap. Pero napansin ni Mario na gabi-gabi, may ilaw sa maliit na bahay na inuupahan nito. May tunog ng keyboard, minsan may kahon-kahon sa labas ng pinto. Curious si Mario. Anong ginagawa mo gabi-gabi? Tanong niya minsan. Nag-aaral ako ng baking at online selling, sagot ni Liza. Plano kong magbenta ng pastries online? Napangiti si Mario. Ang liit ng bahay mo tapos online lang? Ako, kapag nagnegosyo ako, cafe agad, malaki, Instagrammable. Ngumiti lang si Liza. Simula muna sa maliit, lumipas ang 6 na buwan. Isang umaga, paglabas ni Mario, may pila sa labas ng bahay ni Liza. May mga rider na kumukuha ng orders. May mga kapitbahay na bumibili ng bagong lutong tinapay. Sa social media, trending ang produkto niya sa lugar nila. Si Mario, nasa tindahan pa rin. May kape, may pangarap, may balang araw. Isang hapon, hindi na nakatiis si Mario. Lumapit siya kay Liza. Ang swerte mo naman, sabi niya. Napatingin si Liza sa kanya. Swerte? Oo, parang ang bilis ng pag-angat mo. Tahimik sandali si Liza, tapos marahan siyang nagsalita. Alam mo, nung una walang bumibili. 3 order lang sa isang linggo. Minsan lugi pa. Ilang beses ko ring gustong tumigil. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi sapat na gustuhin ko lang. Kailangan kong pagtrabahuhan. Napayuko si Mario. Naalala niya lahat ng gabi na nanood lang siya ng videos tungkol sa negosyo pero hindi naman nagsimula. Lahat ng plano na nasa notebook lang. Lahat ng soon na hindi dumating. Umuwi siya nang mabigat ang pakiramdam. Kinagabihan sa unang pagkakataon, hindi siya tumambay sa tindahan. Kinuha niya ang lumang notebook niya. Binasa niya ang mga plano niya, mga ideya para sa maliit na coffee cart. Hindi kafe agad. Coffee cart muna. Kinabukasan, nagtanong siya kung saan makakabili ng second-hand na cart. Nag-research siya kung paano kumuha ng permit. Nag-aral siya gumawa ng maayos na timpla ng kape. Mabagal, nakakapagod. Nakakahiya minsan kapag walang bumibili. Pero hindi na siya nagsasabing balang araw. Sinasabi na niya, ngayon, sisimulan ko. Pagkalipas ng 1 taon, may maliit na pwesto na si Mario sa gilid ng kalsada. Hindi pa ito ingrande, pero may mga suki na siya. May mga estudyanteng bumabalik-balik. May mga nagpo-post ng kape niya online. Isang gabi, habang nagliligpit siya, may lumapit na batang lalaki. Kuya, balang araw magkakaroon din ako ng ganitong negosyo, sabi ng bata. Ngumiti si Mario. Maganda yan, sagot niya. Pero huwag mong hintayin ang balang araw. Kahit maliit na hakbang, simulan mo na. Kasi ang pangarap hindi yan natutupad sa pagwi-wish lang.
tumingin siya sa maliit niyang cart. Naalala niya ang dating sarili. Maraming salita, walang galaw. Doon niya tuluyang naintindihan ang aral. Ang wish, simula lang sa isip. Ang work, doon nagsisimula ang pagbabago. At mula noon, hindi na siya ang lalaking puro sana. Siya na ang lalaking kumikilos, kahit maliit, kahit mabagal, pero tuloy-tuloy.